Araw mga ka-DIY, ito lang munang i-content ko ngayon. Ito pag-ayos ng AC-DC converter charger. Ayan mga ka-DIY, pwede ito pang charge sa battery ng motor. Pero ginagamit to siya sa pang tubog ng ginto. Ayan, ito yung ginagamit mga ka-DIY. Kaya paminsan-minsan nakakapag-repair ako ng ganito. Kadalasan nagiging sira nito yung diode, nasusunog. O di kaya kumakalas yung hinang. Yun lang yung kadalasan na nasisira nito. Dahil pag ginamit kasi ito pang tubog, may wire na nakakabit dito niyan. Minsan sinasabit lang nila tapos yung dulo nakabalat yun, yung dalawang wire. Eh minsan napagdidikit, hindi napapansin. Kaya ang kadalasan ng sanhi ng pagkasira nito. Ayan, tingnan natin to. Ayan, tulad nito. Ayan, kalas nga lahat yung hinang. Kumalas. Napabayaan yung nito. Napabayaan na nagkadikit siguro. Pag uminit kasi minsan ito yung nasisira. Minsan dito yung mga hinang niya. Ayan lang naman niya mga ka-DIY. Nagkalasan yung hinang. Ayan dito sa selector switch niya. Dito yan. Nakakabit niya nagkalasan. Ito pa. Kumalas din. Kalasin ko na lang dito. Para mas mabilis ihinang. Ayan. Tanggalin ko tong niya selector. Hindi ko na pala tinisting isaksak-sakto mga ka-DIY dahil nakikita nyo naman nagkadikit-dikit na yung Ayan, magkakadikit na. Output ng transformer yan, yung kulay blue at saka dilaw. Ayan, nagkadikit-dikit na kaya di ko na tinisting ipakita. Di ko na sinubok. Yan na. Kalasan na nga yung hinang. Ayan, lumipat yung isa Itong blue dapat wala yan dyan. Nandito yan nakakabit dito sa hilera na to. Sumama dito sa niya. Na rekta. Yung kalasing ko na lang to. Ba't napunta to dito sa Ayan, medyo sunog na to mga ka-DIY. Ayan, pag ganyang sunog na, di ko napipilitin to kasi mababak jab lang to. Ayan, maitim Mayroon pa naman ako pamalit dito. Ayan, bago. Ngayon, kalasing ko na lang to.
Tsaka tagilid na rin tong ano niya, yung kontak ng selector niya. Tabingi. Ito bago. Ito na yung kakabit ko. Yan bali yung output pala nito mga ka-DIY, tatlo yung output nito. 6 volts, 9 volts, 12 volts. Kailangan hindi magkabali-baliktad to pag nilagay. Yun, apat tong ngipin dito. Ay, apat yung terminal niya. Tatlo lang yung gagamitin ko, tatlo. Itong tatlo dito, tapos tatlo dito. Dito yung matitira sa kabila, dito yung matitira sa kabila. Para pagpihit, yun yung up niya. Pag pinihit. Tapos dito pala, halimbawa, 6, 6, 9, 12 kasi yan eh. Kung dito yung 6 volts, sa kabila nandito. Kasi yung selector niyan, pag ganun yan eh, dalawa yung paa niyan. Pag pinihit mo, gaganon yung isa papunta dito, yung isa papunta dito. Bali dito yung umpisa ng 6 volts, dito yung 6 volts sa kabila. 6, 9, 12. Pag ganun yan. Hindi pwedeng pagdapatin yung 6 volts, 9 volts, 12 volts, hindi yun. Magkasalisi yun mga ka-DIY. Ayan, mas maganda lagyan muna natin to ng soldering lead para mabilis maghinang. Yan, tapos 9 volts. Yan, sunod-sunod na to. 9 volts.
Iyan, kabila na lang. Itong kulay blue. Nine volts. Dito yung 9, and dito yung 9. Tapos dito sa kabila, dito ako mag-uumpisa ng 9. 9 volts. Ito yung 9. 9. 9 volts. 6, 6, 9, 12. Dito ako ngayon mag-uumpisa. Ito. Dito yung 9. Dito. Six, 9 volts. Sunod 9 volts. Ayan, 9 volts dito. Sa gitna. Tapos 12. 12 sa dulo. So, ayan mga ka-DIY. Ay kabit na lahat. Double check. Double check tayo. 6 volts. Yung dilaw na 6 volts sa kabila. Ayan, magkasalisi sila. Ayan, pwede na to. Pwede na tong ibalik natin dito sa pwesto niya. Hindi pa pala tanggal yung... Ayan, balik natin dito. Ayan. Ayan.
Testing na natin. On. Ayan. Baliktad. Hmm. 6 volts. Ayan. Ayan, okay na yung mga ka-DIY. Ang mag-repair nito, kadalasang sira nito kung hindi itong diode. Saka dito kumakalas yung mga hinang. Kahit dito kumakalas din yan. Pag napabayaan dito na magkadikit yung dalawang wire na ginagamit nila. Ayan. Ayan, ganyan lang kabilis. Ayan, okay nito mga ka-DIY.